akmang-akma sa buwan ngayon, yung ating series o ang pag-uusapan natin dahil ang nakasanayan o nakamulatan natin, ito'y Love Month, di ba? Pero ngayon, ang ganda ng bago nating series, Heart After God. Yan, a heart after God. Loving the one who loved you first. So, hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin si Lord dahil mahal natin siya. Mahal natin si Lord dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? 1 John 4:19. So, ang topic na na-assign sa akin at sisimula, napaka-challenging. Pero, sabi nga ni Pastor Jan, nung binigay niya sa akin to, ikaw ang magsimula nitong topic na to, alam ko meron ka ng topic niyan. Halos makalimutan ko na. Sa totoo lang po, hindi ko siya mahanap sa notes ko. Kaya ito po, ginawa ko po uli. Napaka-relevant po at ay, parang sabi ko, grabe, napaka-ironic. May babalikan ako. At ang nakakatawa po sa ginawa ni Lord, hindi notes yung binalikan ko. Nasariwa sa akin kung paano ko ba ito ginawa, bakit ko ba ito ginawa, at bakit ko pa rin gagawin hanggang ngayon. And I pray na ang bawat isa sa atin ay makabalik. Sabihin mo sa katabi mo, bumalik ka na. Ang topic natin or pag-uusapan natin ngayon is all about returning to your first love. Ayan, a heart remembered. Returning to first love. So, alam natin to. Na nabasa na natin to. Sino po dito nagbabasa ng Genesis? Hindi, sa Revelation po to. Ang Revelation tsaka Genesis, magkatabi lang naman po to eh. Di ba? Pag binuklat nyo ng maigi yung Bible nyo, nagdikit, magkatabi na yun, di ba? So, yung iba magigit siya. Sino ba dito nag-hardbound Bible pa? Amen. Amen. Tingnan po yung kato. Amen. Meron tayo. Meron po ako sasabihin, lumain nyo ang Bible nyo. Laspagin nyo po ito sa pagbabasa at pag-aaral. Makikita nyo po ang laki po ng magbabago sa buhay po ninyo. Amen? So, dito, ang pag-uusapan natin ay medyo nakakalungkot, pero nakakagising. At I hope and pray na ito po maging dahilan para seryosohin natin ang pagbabalik natin sa Panginoon. Dahil yung pag-uusapan natin, hindi po ito patungkol sa malaking kasalanan na nagawa, kundi sa paunti-unting paglayo at paglamig. Yung dating passion na napalitan na naging pattern na lang, yung dating intimacy na naging routine na lang, at nagkaroon na to ng over-familiarity, kaya ang resulta ay pag-abandona. Andiyan pa po tayo? Yung dating ang init-init mo, gigil na gigil ka sa pagpupuri at pagsamba. Ngayon, unti-unti na nagbago yung praise and worship. Naging karaoke na lang sa'yo dahil, favorite ko yung kinakanta ni Rodel. Sino sa inyo naka-feel na nung ganon? Na every time nagpe-praise and worship, naiiyak ka pa, tinataas mo yung kamay mo, ang init na pakiramdam mo, nilalamig ka, hindi mo maintindihan kung ano nararamdaman mo, pero ang alam mo, nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Sino dito kapag nagpupurit, sumasamba tayo, ganun pa rin yung nararamdaman mo? Praise God. And I pray na hindi lang sa pag-praise and worship every Sunday, kagabi or kanina, after ko pong ipalis yung preaching ko, gising pa po ako hanggang madaling araw, nagpapatugtog lang ako, umiiyak lang ako. Tapos may mga chat doon sa mga GC namin, sa network namin. Sabi niya, Pastor, ba't gising ka pa? Nagtatanong sila, ba't gising ka pa? Sabi ko, quiet time ko ngayon, scheduled ko. Kasi tulog na yung lahat. Ito na yung perfect time para sa one-on-one namin ni Lord. And wala akong sinasabi, wala akong sinusulat, wala akong binabasa. Ang sinabi ko lang, Lord, gusto ko po ikaw ngayon. Gusto ko po ako sa'yo ngayon. Yun lang. Wala nang iba pa. Tapos pinapatugtog ko pa ulit-ulit yung sayong yakap, at saka lilim, at saka silong. Wala pala yung silong. Iba palang anta yun. So, may mga ganun pa ba tayo? May mga me time pa ba tayo kay Lord? May mga quiet time pa ba tayo? Nagde-devotion pa ba tayo? O kapag nagbabasa tayo ng Bible, ginagawa na lang natin comics, highlight na lang tayo ng highlight. May nag-highlight pa ba dito? Or sa e-Bible natin, highlight na lang tayo ng highlight. Nasabi ko na once sa isang preaching ko na wala namang problema sa pag-highlight sa Bible, basta nag-highlight din to sa buhay mo.
Ibig sabihin, nakikita mo na itong hinighlight mo, ginawa mo, hindi mo lang basta sinulatan o nilinyahan. Ginagawa mo, sabi mo sa katabi mo, gamin mo. Okay, so nagbabasa ng Bible, nagde-devotion, nandun pa ba yung gigil na malaman mo ano yung kasunod na gagawin o ipapahayag sa'yo ng Panginoon. Amen? O kapag nagmi-ministry tayo, basta magawa na natin at makita na, ang galing, effective and efficient to sa ministry niya. Kanina, habang chinecheck ko yung aking preaching, tinitingnan ko baka may nalimutan ako or what. Yung boses ni Jen, nagulat ako parang MP3. Alam mo yun, parang sa grabe. Hindi lang talaga ako binigyan ng Panginoon ng ganyang boses, pero kung ganyan yung boses ko, diyan ko gigigil yung sarili ko na talagang ito yung itotodo ko. Pero sa iba ako tinawag ni Lord eh. Amen? Ayoko naman pilitin, Lord, please. Pero alam nyo, sa totoo lang, ito kinikwento ko to kaila, secret namin tong mga pastor eh. Before, ang talagang first, ko talaga, gustong-gusto ko talaga nagpipreach. Pero dumating sa point, nung isinama ako nila pastor dyan sa Hong Kong, bigla ako naisip, gusto ko mag-preach ng pure English sa isang conference. Di ba? Yung mga tipo ng perfect. Prayer ko yun. Ang kaso, hindi pa ako na-invite. Taglish lang muna tayo. Kayo muna yung pinagpa-practice ako ng English ko. Di ba? Then, nakikita ko si Pastor John at saka si Pastor Abby, pag nagpipreach, kumakanta. Sabi ko, Lord, gusto ko po ganun din. Alam niyo yung gigil ko, mula nung una hanggang, gusto ko pa mag-improve. Gusto ko pang mag-grow. Nandiyan pa po tayo? Sino dito, ganun pa rin yung gigil mo mula nung una? Or habang tumatagal, di naman ako binibigyan ni Lord ng magandang boses. Alam nyo, nakakatuwa kasi na-assign ako sa isang pioneering church na kung saan mabait sila at tinatanggap nila ang lahat. Praise the Lord po, naging praise and worship leader po ako doon nang walang paghuhusga. Ako, si Shena, si Jason Toco, talagang praise God. Lahat kami, boses namin pang second voice pero kami yung worship lead. Oh. Sabi ko, Lord, salamat po, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maging praise and worship leader. Tapos nangusap sa akin ng Panginoon, anak, itigil mo na ang mga kahibangang ito. Sabi nga ni Pastor Jan, alam niyo, praise God, napakabait po ng senior pastor natin. Kikwento ko lang, may connection to eh. Binigyan kami ni Pastor Jan ng dagdag na budget sa pambili ng speaker. Maganda yung speaker na nabili ng church sa Tarlac. And then, yung isang TV natin dito, binigay din ni Pastor Jan. Sabi ko, Pastor, grabe, yan. Ang ganda ng setup, audio-visual, yun yung inuna ko eh. Yun yung inuna ko, sinunod ko yung sinabi ni Pastor Jan. Sige, mag-preach ka na lang, huwag ka na kumanta. Mukhang challenge to sa obedience ko ah. Gusto ko talaga suwayin si Pastor ng mga panahon na yun. Pero sa totoo lang, nagkaroon po ako ng realization na hanggang saan ba yung panggigigil at hanggang saan ba yung kagustuhan natin na makasunod sa Panginoon? O kapag nasusunod na ba natin si Lord, may tigil na nangyayari. May paghinto na, may paglamig na, may pag-ayaw na. Sino po dito naranasan yung ganun? Hindi mo maramdaman, hindi mo na namamalayan na ginagawa mo na lang pala ito out of routine. Yung tipong gigising ka kasi Sunday service, kasi naka-alarm ka ng 8, dapat dumating ka dito bago mag 9:30. Dumating ako dito 9:35, pinagsaran nyo na ako, hindi na ako nakapag-ano doon, soaking doon. Nakakalungkot po yung ganun, di ba? Amen? Sino dito aamin na, Pastor, naranasan ko po yung ganyan, na dumating sa buhay ko, na parang routine na lang ang lahat. Ngayon po, yan po yung i-address natin. Buksan po natin ang ating Bible sa Revelation 2, verses 4 to 5. Ang ginamit ko po dito ay ESV and ASND para meron po tayong English and Tagalog. Ito po ang sabi po sa Revelation 2, 4 to 5. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Sa Tagalog, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Naku, may ayaw si Lord.
ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin nyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ko ang inyong ilawan. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ngayon, himayin po natin. Ano po ba ang issue ng Ephesus Church o ng Ephesians Church? Ang lungsod, punta muna natin, lungsod. Kasi pinangalan yung Ephesian Church o Ephesus Church dun sa lugar, yung Efeso mismo. Ang Efeso, ang lungsod ng Efeso ay isang pinakamaimpluwensyang lungsod sa Asia Minor. Sentro ito ng kalakaran, ng kultura at ng relihiyon. Ito rin ay, kumbaga sa modern days or modern times, ito ay tourist hotspot. Bakit? Dahil nandun yung Temple of Artemis. Ang Temple of Artemis ay isa sa mga 7 wonders of ancient world at si Artemis ay isang Greek goddess, god of fertility. Pinaniniwalaan na magiging masagana ang buhay at ang kabuhayan ng mga sumasamba sa kanya. At ang Ephesus ay punong-puno ng idolatry, immorality at spiritual distraction. Bakit? Kasi normal sa kanila ang gumagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, anong issue ng iglesia o ng church ng Ephesus? Sinabi ko kanina na ang Ephesus ang lungsod ng Ephesus nandoon ang church ng Ephesus. So tinatag ito ni Paul, mababasa natin yan sa Acts 19, then tinuruan ito ni Paul, pinagpastoran ni Timothy, and at the same time tinuruan din ito ni Apostle John. So matatag sa doctrine. Hindi po ito madaling loko-lokohin. Matatag sa doktrina ang simbahang ito, matalino, may discernment, at the same time, masipag sa ministry. Wow! Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, sana all masipag. Kung modern church itong Ephesus, sa modern church, katumbas to, napakaganda ng mga programa nila. Magagaling ang nagtuturo at tagapagturo at ang tinuturo, maganda rin. At the same time, solid teaching, active lahat ng volunteers. Imagine, napaka-perfect. Sabi mga perfect. Perfect ng church na to halos. Pero, may isang malaking problema. Actually, pinuri sila ni Lord dito eh. Nakita ko ang inyong mga gawa. Sa verse 3. Pero, may problema. May sinabi si Lord dito. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Sino sa inyo dito, alam yung kanta ni Gary Valenciano? Natutulog ba ang Diyos? Hindi pa ako tapos. Gaya ng dati. Diba? Kapag pinakinggan nyo yun, talagang maiiyak kayo, magkakaroon kayo ng realization na, parang ako yun. Tingnan mo yung katabi mo, parang ikaw yun. Diba? Mahilig tayo sa ganyan, magtuturo. So kung hihimayin natin to, ano ba yung sinabi sa verse 4? Sabi dito, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Ang salitang abandon sa Greek ay apekes, na ang ibig sabihin to leave behind or to let go deliberately. Hindi ito sinasadya. Okay? Hindi ito sinasadya, pero pinabayaan. Nawala unti-unti. Ito yung nakakalungkot. Because of over-familiarity sa mga ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na over-familiarity. Nagkakaroon tayo ng apathy. Nagkakaroon tayo ng complacency. Ito yung nangyayari sa atin nang hindi natin namamalayan pero ang totoo pinapabayaan. Andyan pa po tayo. Yung dating pag kumakanta ka, masyado kang conscious sa lyrics, kung biblical ba ito, sound doctrine ba ito, or, basta ikaw ngayon kumakanta ka na kahit ano. Para kay Lord naman to eh. Wala namang problema doon, pero wala na yung gaya ng dati mo. Na maselan ka, inaaral mo mabuti. Yung pagtugtog mo, ganun din. Ngayon, bara-bara na, nauuna ka na. Hindi pa tapos sa bridge yung song leader, nasa chorus ka na. Patapos ka na, outro ka na. Nakukuha po natin kasi masyado ka ng familiar sa lahat ng ginagawa mo. Yung preaching mo,
Nakakalungkot. Di ba? Yung preaching mo, yung tinuturo mo sa live group mo, kung hindi stock knowledge, AI knowledge, Google knowledge na lang, hindi ka na nagbibigay ng oras mag-aral. Wala pong masama sa paggamit nito, baka mabasya ko. Walang masama. Pero i-check mo naman kung tama pa. O tama ba yung content, yung context ng itinuturo mo at yung mga binabasa mo sa kung ano-anong platform sa internet. Andiyan pa po tayo. O kung yung itinuturo mo, masyado ng very stock knowledge. Tinuro mo na yan nun, wala ka na bang ma-share na bagong himala ng Panginoon sa buhay mo? Wala ka na bang ma-share sa live group mo, puro na lang John 3:16? Walang problema dun eh. Ang problema dun, hindi ka na nagbibigay ng oras. Hindi ka nagbibigay ng panahon para mag-aral, para magbigay ng sariwang mensahe na galing kay Lord. Amen? So ngayon dito, pinag-uusapan, ano yung first love na inabandona na sinasabi dito? Ang first love na sinasabi dito, hindi lang ito yung excitement ng bagong believer o emotional high. Ito yung genuine devotion mo sa Panginoon. Karamihan kasi sa atin pag sinabing devotion, ito yung sinusulat eh. Di ba? Pero journaling po yun. Ang devotion, you devote time. May binibigay ka eksaktong oras, eksaktong lugar para sa inyong dalawa ni Lord. It's a date. Sabi mo nga, date. Kung gahanap ka ng ka-date, unahin mo namang i-date si Lord. Amen? So, ito yung malinis na pagmamahal mo kay Lord, yung sobrang sariwang pagmamahal ni Lord sa'yo at sa Kanya. Ito yung pag-ibig na walang hinahanap na kapalit. Nung sinasabi mo, Lord, mahal kita, ikaw lang sapat na. Amen? Ito yung very intimate kayo ni Lord. Ngayon, tandaan natin, first love is not about how much you know, it's about how deeply you love. Gaano ba kalalim ang pag-ibig mo para sa Panginoon? At yun yung hinahanap niya. Yun yung issue ni Lord dito. Nawala na to, inabandona na. Ginagawa na lang siya bilang normal thing. Punta ako ng church kasi may event. Then, pag upo mo dito, magse-cellphone ka. Tingnan mo yung katabi mo. Kung di nagse-cellphone, tulog. Gisingin mo. Magtuturo ko na natutulog ngayon. Joke lang. Kinabahan lahat. Uy. Puyat-puyat ka kagabi. Alam mo may simba, tas dito ka matutulog. Hello. Hindi joke yun. Buti na, salamat Lord sa boldness na nasasabi ko yun. Game. And then, sinabi sa verse 5, may sinabi si Lord dito eh. Remember, nandiyan alinaw. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did at first. Ang problema ng Ephesus ay hindi kakulangan sa gawain. Marami silang ginagawa. Ang problema, kawalan ng intimacy at genuine love sa Panginoon. Na as if sila'y swelduhan na lang. Sila'y empleyado na lang. Dahil ito ginagawa ko. Kahapon, tinanong ko nga sa life group namin, sa network namin, nag-mentoring kami, ang pinag-usapan namin is all about submission. Kailan nagiging compliance ang submission? Dinefine namin yun. Kapag hindi mo na ito ginagawa willingly, you're just complying. At dito, kapag wala ng intimacy, wala na rin. Yan yung sinabi ni Lord dito. Ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ito bigla ang pagkawala. Unti-unti. Sabi mo nga, unti-unti. Bago tayo magpatuloy sa pag-uusapan natin, medyo himayin lang natin ng konti. Ano ba yung mga signs of losing your first love? Ano yung mga signs na dapat mong makita o bantayan? Hindi ko po nilagay ito para mas makinig tayo. Ano daw yung mga signs na you're losing your first love? Number 1, panlalamig ng puso. Coldness of heart. Kulang na yung lambing at intimacy mo kay Lord. Hindi na to yung gutom. Wala na yung hunger mo sa salita niya, sa presence niya. As if alam mo lang na may Diyos. Alam mo lang na nakikinig at nakikita ka niya. Pero yung isik siya, you're seeking His hand more than His presence. Alam niyo, ibig ko po sabihin, mas hinahanap natin yung ginagawa at magagawa ni Lord compare sa siya mismo ang hinahanap natin.
Isa po yan sa mga sign. Pangalawa, yung paulit-ulit na lang at naging normal na lang, naging ritual na lang. Ang worship, naging karaoke, yung prayer, naging pabasa. Alam niyo yun? Normal na lang, kabisado mo na yung prayer mo. Ay, pagpagkain ito, pagpipray ko. Ay, pag matutulog ito, pagpipray ko. Napag-pray mo pa ba yung leader mo, yung pastor mo, yung may sakit? Yung kapitbahay mo na laging masama yung tingin sa'yo, pag lalabas ka, yan na naman si Alive. Napag-pray mo ba yon? Nakukuha po natin. Yung ka-life group mo, yung mga workers ng church, yung country, yung president, barangay captain, yung mayor, napag-pray pa ba natin sila? Or, it's a matter of ritual na lang. Nakapag-prayer, Lord, salamat po sa araw na to. Thank you, Lord. Ingatan niyo po ako. Amen. Diba? Pag magdadrive tayo, nagpe-pray pa ba tayo? Ikaw na bahala, G. Andiyan pa tayo? Ano pa daw yung mga signs? Napabayaan na yung devotion. Pag sinabing devotion, hindi lang to yung babasa ka ng Bible, magsusulat ka. Bihira na yung personal time mo. Kapag nababawasan, may problema ka na nun. Lalo na pag bungi-bungi na. I-try nyo yung ngipin na walang toothbrush. I-try nyo yung ngipin na unti-unti nalalagas. Anong pinapalit? Pustiso. Tapos tatanungin yan, ay, ang ganda ng ngipin mo. Is that true? No, it's false. False teeth. Anda pa tayo, pinagmumukha na lang nating sariwa. Pero ang totoo, fasad na lang po yun. May dala-dala kang Bible, di mo naman binabasa. Tatanungin ko sa New Nehemiah, titignan mo pa sa table of contents. Inabot mo na yung book of maps, bakit nandiyan ka na? Hindi, tinitignan ko, baka naglalakad pa sila hanggang ngayon. Andiyan pa po tayo, amen? Ano pa daw yung mga signs na nawawala na yung first love mo? Yung pagsuway at pagkukompromiso. Delayed obedience is still disobedience. Nakakalungkot po, ang dali na lang pong sumuway ngayon kasi pinapalitan natin ang gusto natin na as if enough yun. No. Kung ano po ang sinabi, yun ang sundin. Kapon, diniscuss po namin about authority above us and authority of Jesus. Kaya ang sentro po ng aming usapan kahapon sa aming life group ay yung submission nga po. Bakit pagka mas bata ang hirap sundin? Pag mas matanda ang dali sundin? Kasi nakatingin lang tayo sa edad o puti ng buhok. Pero kung inaayos natin yung pagtingin natin na itong taong to, nilagay to ng Panginoong Jesus para sundin, hindi para bastusin. Nakukuha po natin yon, lalo na kung si Lord ang nagsabi. Kasi sinabi, sa John 14:15, isang practical and very logical verse ng Bible. If you love me, you will obey my commands. Galit ako kay mama, bahala siya. Aalis ako. Sinabi ng Bible, obey your parents. Diba? Papatato ko ngayon. Wala namang problema sa tattoo eh. Kaso dati wala kang tattoo. Ngayon gusto mo na magpatato. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Andiyan pa po tayo. Nagko-compromise na tayo. Naalala ko, may isa akong dinidisciple, lumapit. Pastor, okay lang ba magpabutas ako ng ano? Oo naman, basta-basahin mo yun na ang sinabi sa Exodus sa Leviticus. Ang binubutasan ng tenga yung alipin na ayaw na umalis sa amo niya. O sige, gawin nating modern church. Papayagan kita magpahikaw. Basta palitan mo ng 12 disciples. Sabi niya, hindi na lang pala. Sinabi ko yun. Yung mga ka-life group ko, alam niyo yun. Sige, okay lang. Basta palitan mo ng 12 disciples. Palit ka ng ano. Nakukuha niyo yung challenge na ganon? Kasi nagko-compromise na eh. Kasi uso, tingnan mo yung katabi mo, pauso ka. Hindi na natin namamalaya na sumusuway na tayo at nagko-kompromiso na po tayo. Then, ito pa po ang isang mga evidence na nawawala na yung first love natin. Tingin po kayo sa akin, maling priority. Sunday ngayon, maglalaba ka na naman. Naku, pag kay Pastor Eric talaga, galit sa paglalaban ng linggo yan eh. May nagpaalam nga sa akin, debo daw ng pinsan niya. Naku, ilan ba pinsan mo? May binyag na pupuntahan. Ano oras?
Ano pa naman, 3 o'clock? Eh, di ba, mating ka muna ng simba ng umaga. Tsaka kayo makipagbeso-beso kay Father. Ang daming rason. Bakit? Maraming priorities. Mali ang priorities. Ako po natin, kapag priority ang pinag-uusapan, talagang inuupuan ko yan. Binibigyan ko ng oras yan. Kasi, dyan ako nagkamali eh. That's why nung sinabi ni Lord sa akin, dito ka tinama, tulungan mo rin yung iba. Sobrang personal deal sa akin ni Lord yun. Kaya, ito na nakita ko, isa to sa mga rason. Bakit nawawala yung init ng pagmamahal natin kay Lord? Wrong priorities. Dati, si Lord ang number 1 mo. Ngayon, iba ng number 1 mo. That's why, number 2 na si Lord. Dati, si Lord lang ang love mo. Ngayon, may iba ka ng tinatawag na love. Diba? Babes. Then, ano pa daw yung mga signs? Wala na yung sigla. Wala na yung excitement. Isa yan sa mga signs na pawala na o nawawala na yung first love. Nawala na excitement sa paglilingkod, sa pag-share mo. Dati pag nag-share ka, talagang pupuntahan mo. Kahit gabi, kahit walang pamasahe, kahit mag-isa ka lang, gagawin mo. Ngayon, kailangan mo nang may kasama. Ang dami mo nang dahilan. Hindi ako makapag-share, wala akong iPad eh. Hindi ko nga ma-chat ngayon kasi di updated yung phone ko eh. Ha? Tsaka na ako kasi hindi pa updated yung profile picture ko. Di ba? Ang dami nating hinahanap na validation bago tayo maglingkod. And then last but not the least, sakit po ng lahat, nakalimutan daw. Nakalimot. Tingnan mo yung katabi mo. Unti-unti, malilimutan mo yan. Pag nakahanap ka na ng ibang titignan. Nakakalungkot, di ba? Dahil nung time nila sa Ephesus, itinakwil nila ang Diyos-Diyosan actually. Sa Acts 19, pag binasa natin, itinakwil nila. Pero, natuon yung atensyon nila sa ibang gawain. At kala nila, ang work for the Lord ay patungkol lang sa paglilingkod. Nakalimutan nila, nagwo-work sila sa kingdom habang nalilimutan nila yung king. Pwede ba naman yun? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwede yun. Ngayon, sagutin na natin yung tanong. Kung may nakalimutan at may iniwan, may inabandona, paano natin ito babalikan? Anong sinabi ng Panginoong Hesus mismo? Alam nyo, si Lord yung may problema sa kanila, sa atin, pero kay Lord pa rin galing ang solusyon. Ang sabi ni Jesus, how to rekindle our love and intimacy with God? Sabi ni Jesus, number 1, remember. Remember. Or look back. Tingnan mo ulit, remember therefore from where you have fallen. Lingunin mo, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Ano na ba ang nangyayari sa akin? Para sinasabi dito ng Panginoon, remember what you used to do or who you are. Sino ka ba nun? Sino ka na ngayon? Baka nakakalimutan mo, anak ka ng Panginoon. Lingkod ka ng Diyos. Kapatid, dati kang praise and worship leader, dati kang tumutugtog, dati kang naglilingkod sa Panginoon, pero ngayon, ano na at sino nang pinaglilingkuran mo? Alalahanin mo, nasan ka noon at nasan ka na ngayon? To remember those things, alalahanin mo, noon sapat ang presensya niya. Sa presensya pa lang ni Lord, umiiyak ka na ngayon, umiiyak ka pa ba kay Lord? O nagpipigil ka na ng luha kasi naku-conscious ka na sa mga nasa paligid mo. Alalahanin mo noong mas mahalaga pa ang panalangin kaysa sa sagot. Ngayon, antay ka ng sagot ni Lord. Nananalangin ka pa ba ng may puso? O nananalangin ka na lang kasi nag-i-expect ka ng sagot? Alalahanin mo noong mas mahalaga pa si Lord kaysa sa blessing. Ang inahabol mo noon si Lord. Na kahit hindi mo nakikita kung ano ang kasunod, okay lang sa'yo, basta makasunod ka kay Lord. Pero ngayon, ang habol na natin yung blessing. Sabi nga sa akin ni Pastor John noon, kapag hinabol mo ang blessing, mapapagod ka. Pero kapag hinabol mo si Lord, blessing na ang hahabol sa'yo. Alam niyo, hindi ko makalimutan yon.
Pero hindi sinabi sa akin ni Pastor Jano na, kaya mag-pray ka, mag-devotion ka. Hindi. Mahalin mo si Lord. Mahalin mo si Lord. Check natin ngayon. Alalahanin natin yung tamis o yung sarap ng unang beses na tinanggap mo si Lord. Andiyan pa po tayo? Kailan tayo huling umiyak? Kailan tayo huling lumuhod? Kailan tayo huling nagsabi, Lord, namimiss na kita, namimiss ko na yung dating tayo. Kailan yung huli na nagdasal ka na same pa rin kung paano ka magdasal nung una? Remember that. Paano ka ba magdasal dati? Paano ka ba maglingkod sa Panginoon dati? Alalahanin mo yun. Remember, you cannot rekindle what you refuse to remember. Paano mo ito uling bibigyan ng apoy kung hindi mo maalala o hindi mo inaalala, paano nga ba ako noon? Pwede ba sabihin mo sa sarili mo, Lord, gusto kong bumalik kung paano ako noon sa'yo. It's a personal thing. Pangalawa, sinabi ni Jesus. Una, remember. Next is, repent. Ibig sabihin, kung kanina, look back, ngayon, turn back. Turn back. Ang pagsisisi na sinasabi dito, hindi lang patungkol sa kasalanan. Ulitin ko. Ang pagsisisi na sinasabi dito, hindi lang patungkol sa kasalanan. Patungkol ito sa misplaced and lost affection and intimacy. Misplaced and lost affection and intimacy. Nawala na yung lambing, nawala na yung sweetness, nawala na yung kasabikan mo kay Lord. Kasi sa iba ka nasabik. Mas sabik ka, matulog. Kasi sinabi mo, pagod ka sa work, overtime ka kasi ng overtime. Mas sabik ka na ngayon kay Bebe. Kasi matagal kayong hindi nagkita. Mas sabik ka mag-samgyup. Kasi wala pang sweldo. Mas sabik kang bumili ng phone kaysa bumili ng Bible. Imagine, the average phone ngayon, mahina na yung 20,000. Ang Bible, yung magandang klase, 2,500. That's 10% of that price. Pero yung, pag iniisip mo, bibili ka ng Bible, okay, magda-download na lang ako. Asa na yung dati? Asa na yung dating gigil mo? So kaya ang sabi ni Lord, repent. Repent. Ito yung pagsisisi na nagsasabing, Lord, patawad kasi naging busy ako. Pero hindi naman sa'yo. Ito yung pagre-repent o pagsisisi na Lord, patawad kasi naging active ako, pero hindi na genuine. Yung lagi ka nasa church, sabi nga ni Mil, araw-araw ministry. Araw-araw ka nga nandito, ano naman nangyayari? Nagkakape ka lang, nagcha-charge ka lang, nag-iPad ka lang, nanonood ka lang. Nakukuha natin. Hindi na natin minamaximize yung time natin para kay Lord. Hindi kagaya ng dati. Ganitong oras may meet up ako, ganitong oras magde-devotion ako, ganitong oras ma-Bible study, ganitong oras. Kaya yung mga matataba, hayaan mong mangayayat kayo sa pagbabalik natin kay Lord. Si Lord na magre-restore ng nawawalang lakas natin. Naalala ko, sabi ni Jason sa akin, Paps, magpahinga ka naman. Sabi ko, di pa tapos. May gagawin pa ako. Hanggang sa nawala ng preno yung sasakyan ko, doon lang ako tumigil kasi pinagawa ko eh. Pero, sabi ko, Lord, kapag hindi naman para sa'yo, titigil ako. Pero Lord, hanggang para sa'yo to, go ako. Pwede ba ganun ang gigil natin? Go tayo ng go. Hindi yung pag naka-attend ka na ng Sunday service, tapos na yung linggo mo. Pasyal na pagkatapos. Petics na pagkatapos. Pahinga na pagkatapos. Laban na pagkatapos. Ito yung pagsisisi na sinasabi dito, na Lord, patawarin mo ako kasi mas minahal ko yung ministry kaysa sa'yo. Ang kailangan, tanggalin muna natin yung lahat eh. Tanggalin muna natin yung mga kalat-kalat para malinis tayo. Hindi yung, ang dami pa nating kalat, pero may iba na naman tayong gustong gawin. Kasi ang paniniwala natin, pagka mas busy tayo kay Lord, mas mahal natin si Lord. Pero ang tanong, kung busy ka kay Lord, para ba yan kay Lord?
Gusto mong gamitin ka ni Lord, pero sabi nga ng isang flip-top artist, o ginagamit mo lang si Lord. Nakakalungkot, di ba? Na masyado tayong busy sa lahat, pero hindi na rin tayo intimate kay Lord. Yung ang dami na natin, pawis na pawis, hulas na hulas ka na. Para kay Lord to. Ang tanong, meron ka pa bang time kay Lord? Yung mas mahal mo na yung routine kaysa sa relationship. Yung tipong kapag ka merong gathering dito, busy ka. Magwalis, magluto, bumili ng kung ano-ano. Kaya minsan, naririnig nyo kami, binibiro namin, maupo ka muna dito, Martha. Samahan mo kami. Alam niyo yun, yung story ni Martha and Mary? Upo ka muna dito. Baka wala ka ng time kay Lord. Baka akala mo, porket pinagtimplahan mo ng kape yung mga pastor, enough na yun. Mas mabuti nang matuyo ang kami at magiyang sa pagkakape. Makasama ka lang namin dito. How much more si Lord? How much more si Lord? Yung pananabik ni Lord sa'yo na makabalik ka at bumalik ka. Repentance is not changing activities. Remember that. It's changing the direction of our hearts. Iba ito sa remorse. Iba ito sa regrets. Repentance is changing the direction of our hearts. Lord, kung dati ginagawa ko to para makita nila na bago yung gitara ko, magaling na akong tumugtog, magaling na akong kumanta. Lord, this time, kakanta uli ako para sa'yo. At patawarin mo ako, Lord, kung ginamit ko itong pulpit na to, itong platform na to, para makita nila ako, imbes na ikaw ang makita nila. And that's His repentance. Repentance is not just turning away from sin, but turning back to intimacy. Kamusta na kayo ni Lord? Kaya gusto ni Lord, after you look back, you turn back. And last but not the least, sabi ni Lord, sabi ni Jesus, after you remember, after you repent, next is redo. Or repeat. Redo. Sabi mo nga redo. Look back, turn back. Sabi ni Lord dito, love back. And do the works you did at first. Hindi sinabi ni Lord na do more works or do new works. Ang sinabi niya dito, do the same work, but with the same love. Gaya ng dati. Na kapag kumanta ka, ramdam ng lahat na sumasabay ang kalangitan sa pagpupuri at pagsamba, hindi lang basta performance. Yung hindi ka after kung pumiyok ka o ano, basta tuloy ka kasi nagpupuri at sumasamba tayo sa Panginoon. Hindi yung kapag ka hindi mo alam yung lyrics, titigil ka na, manonood ka na lang, maghahalokip-kip ka na lang. Hindi. Mag-response ka. Kaya nga yung mga praise and worship leader, itaas natin ang ating mga kamay. Tinataas natin kasi response natin yun eh. Sa pagtaas natin ng kamay. Na ipapakita natin na, Lord, we're responding to your presence. Nararamdaman ka namin, Lord. Ako, Lord, gusto ko. Hindi yung iba. Dati nagtataas ka ng kamay, ngayon nababaduyan ka na. Hindi kasi ko nag-shave eh. May nagpe-praise and worship ba nakaganon? Conscious ka sa nasa paligid mo habang hindi ka conscious sa Panginoon mo. Andiyan pa po tayo. Redo. Gawin mo, gaano ka. Before nung wala pa po akong sasakyan, sa JP, sa umaga sa JP ako, then tanghali sa Apitong ako. Assistant ako ni Pastor Jess. Pagbabalik na ako sa JP, pagkatapos ko mag-preach ng Apito, talang hulas na hulas ako eh. Nagbabaon akong damit. 3 lagi baon kong damit. T-shirt, polo shirt. Maliban pa yung sa suot ko. Hindi ko sinasabing, dapat gayahin niyo ako. Ang sinasabi ko, may mga paraan tayo para gawin yung kasabikan natin sa kung paano natin unang nakilala si Lord. Mas marami na lang siguro dahilan ngayon. Pwede ba this time kalabitin mo naman yung sarili mo, sabi mo magbawas-bawas ka naman ng dahilan. Do the same works, but this time,
with the same love like before. Gaya ng dati. Hindi natin ito ginagawa para ma-impress si Lord. Ginagawa natin to dahil mahal natin talaga si Lord. Amen? Yung nagbabasa ka ng Bible, hindi para matapos mo yung Bible, para mas makilala natin siya mabuti, para mas malaman natin ang kalooban at kabutihan ng Panginoon. Yung nagpe-pray ka, hindi yung para mayroon kang ine-expect na sagot, kundi para masabi mo, Lord, ito ang sinasabi ng puso ko para sa'yo. Yung nagpe-pray ka, para makasama mo siya doon sa intimate moment na yon. Yung nagse-serve ka, dahil nag-overflow yung pagmamahal mo, hindi dahil talented ka, hindi dahil gifted ka, hindi dahil meron kang gustong i-prove o may inaantay kang validation ng mga nasa paligid mo. Ginagawa mo lahat ito dahil mahal mo si Lord ng totoo. Amen? Our goal is not to revive the old activities, but to restore a serious, genuine, and intimate longing heart for God. Hindi na ito para lang maibalik yung dati. Para maibalik natin o ma-restore natin yung pagiging seryoso at totoo natin sa pagmamahal natin sa Panginoon. God is not after our busy hands. He is after for our burning hearts. Hindi ine-expect ni Lord o hindi lang gusto ni Lord yung paggalaw o pagkilos mo sa loob ng simbahan. Ine-expect niya yung puso mo na seryoso para sa Kanya. Amen? So mga kapatid, gusto ko lang linawin na ang objective natin dito ay marikindle pabalik o marikindle uli yung puso natin. Mag-apoy muli ang puso natin para sa Panginoon. Napakalinaw po ng sinabi ni Lord dito. Remember, repent, and redo. Balikan natin yung mga sandali na nung nagkakasala ka o nagkasala ka, pinatawad ka ni Lord. Yung pakiramdam na, Lord, ikaw lang yung nagpatawad habang yung iba nire-reject ako. Yung time na si Lord lang yung kaisa-isang tumanggap sa'yo habang yung iba inaayawan ka na. Balikan natin yung mga ganong pagkakataon. Yung mga pagkakataon na balikan natin yung mga pagkakataon na alam mo sa sarili mo na may binago sa iyo ang Panginoon. May tinugunang panalangin sa iyo si Lord. Yung tinanggap ka ni Lord kahit hindi ka karapat dapat. Yung si Lord ang kailangan mo, wala nang iba. Lord, ikaw ang kailangan ko. Lord, alam ko, ikaw. Ikaw lang ang makakapagbago ng sitwasyon ko. Yung alam mo na si Lord lang ang source ng lahat. Amen? Only God can reignite what God Himself started. Si Lord lang ang makakapagbalik ng apoy na yan dahil siya ang nagsimula ng apoy sa puso mo. So wag ka mag-expect na kaya itong gawin ng mundo o kung ng sino man na bumalik yung pagmamahal mo kay Lord ng ganun-ganun lang. Galing pa rin kay Lord yan. Before we can move forward, we must look back. Hindi tayo tinawag ni Lord para bumalik sa dating routine. Tinawag tayo ni Lord para bumalik sa dating relasyon na meron tayo sa Kanya. Amen? Mga kapatid, the greatest revival is not when the church gets busy again, but when the church falls in love again. Yung si Lord ang mahal ng Fishers of Men City Church. Hindi ang pastor, hindi ang leader, hindi ang worship team, hindi ang ministry, si Jesus. Amen? So si Lord, seryoso siya eh. Kaya wag natin sabihin, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi mo minahal ang Diyos dahil mahal mo siya. Minahal mo siya dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? Kaya hindi natin masasabi na, Lord, mahal kita eh, mahal naman kita eh. No. He first loved us. Minahal niya na tayo kahit noon pa. At sa sobrang pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang anak. At hindi pa siya nakontento doon. Inalaw niya pa na manahan ang anak niya sa puso mo. Baguhin ka, iligtas ka, linisin ka at bigyan ka ng panibagong buhay. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi natin maririkindle yung pag-ibig natin kay Lord by trying harder,
but remembering deeper. Mas laliman mo pa, paano, gaano ka nagsimula sa Panginoon. Alalahanin mo, balikan mo, at kung paano at gaano mo kamahal si Lord. Simple lang ang paanyaya ni Lord sa atin, mga kapatid. Bumalik ka sa una mong pag-ibig. At may assurance po, matatagpuan mo pa rin si Lord. Matatagpuan pa rin natin si Lord na nagmamahal at mahal pa rin tayo. Pwede po ba tumayo tayong lahat?